Maligayang pagdating sa kwento't pahinga. Dito, ang bawat kwento ay hango sa layunin na bigyan ka ng kapahingahan, kapanatagan, at kaunting aliw bago ka matulog. Samahan mo ako sa mga kwentong puno ng aral, ganda, at imahinasyon na magdadala sa iyo sa payapang pag-idlip. Tara, makinig at magpahinga. Sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok Banahaw, may mag-amang kilala sa kanilang masayang samahan. Si Tatay Ruben, isang magsasakang tahimik ngunit may pusong puno ng tiyaga. At ang anak niyang si Liam, 8 taong gulang, payat, medyo mahiyain, ngunit may matatalas na mata at pangarap na maging guro. Ang bahay nila ay gawa sa kahoy. May bubong na pawid at nakatayo sa ibabaw ng malapaligid na damuhan. Mula roon, kita ang makapal na hamog tuwing umaga at maririnig ang tilaok ng manok mula sa mga kapitbahay. Simple lamang ang kanilang buhay, ngunit sagana sa pagmamahal at mga pangarap. Tuwing madaling araw, gigising si Tatay Ruben bago pa man sumikat ang araw. Sinasabayan niya ang pagbangon ng mga ibon para makapaghanda ng almusal at maiayos ang baon ni Liam. Sa kabilang dako, si Liam ay pipikit-pikit pa habang nagsusuot ng uniforme. Kinakamot ang mata at sinusubukang mag-inat bago bumaba sa maliit nilang hagdan. "Anak, kumain ka muna," wika ni Tatay habang inaayos ang mainit na lugaw. "Tay, ang lamig pa," reklamo ni Liam habang nanginginig at yumayakap sa sariling braso. Ngunit lagi namang may sagot si Tatay, may lambing at may kasamang ngiti. Kapag malamig, masarap kumain ng mainit na lugaw para may lakas ka. Habang kumakain sila, unti-unti nang lumiliwanag ang paligid. Ang hambog ay nagsisimulang bumaba sa mga halaman. Sa labas ng kanilang bahay, maririnig na rin ang tunog ng mga tsinelas ng ibang batang naglalakad paakyat patungo sa paaralang nasa kabilang bayan. At dito magsisimula ang ating kwento. Sa baryo nila, iisa lang ang problema ng maraming bata. Malayo ang paaralan. 1 oras na lakad pataas at minsan ay mahigit pa. Depende kung madulas ang lupa o kung umuulan. Maraming batang tumitigil sa pag-aaral dahil sa hirap ng biyahe. Ngunit hindi si Liam. Hindi habang naroon si Tatay Ruben. "Anak, simula ngayon, ako nang maghahatid magsusundo sa iyo araw-araw," sabi ni Tatay. Nabakunot ang noo ni Liam. "Pero Tay, ang layo, mapapagod ka." Ngumiti nang malumanay si Tatay. "Kung pagod ang kapalit para makarating ka sa pangarap mo, ayos lang sa akin." At simula sa araw na yun, naglakad sila araw-araw. Hindi lamang daan-daang hakbang, kundi libo-libong hakbang. Sa unang linggo ay parang adventure para kay Liam. Habang naglalakad sila, ikinukwento ni Tatay ang kanyang kabataan. Mga panahong nagtitinda siya ng gulay sa palengke, mga kalukuhang ginawa niya noong bata pa, at pati mga aral mula sa kanyang pagiging magsasaka. "Tay, bakit ko lagi kayo nagsusulat sa lumang notebook na yon?" tanong ni Liam minsan. "Nakita mo pala?" Natatawa si Tatay. "Yan ang listahan ko ng lahat ng pangarap ko. Hindi man lahat natupad, pero hindi ibig sabihin titigil si Tatay mangarap." "Eh ano po ang laman niyan?" tanong ng bata.
Una, gusto kong magkaroon tayo ng malaking mesa para hindi tayo siksikan kumain. Sagot ni tatay. Pangalawa, gusto kong makabili ng sapatos para sa'yo na hindi nauupos kaagad. Ngumiti si Liam at tiningnan ang kanyang medyo kupas na sapatos. Pangatlo, tuloy ni tatay. Gusto ko makatapos ka. Hindi sumagot si Liam, pero mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng ama. Dumating ang panahon ng tag-ulan. Doon, unti-unting naging mahirap ang biyahe. Madulas ang lupa at may mga parte ng daan na kailangan nilang tumawid sa maliit na sapa. Minsan, pagpuno ang ilog, kailangan nilang maghintay. Isang araw, malakas ang ulan. Wala nang ibang batang naglakad. Ngunit si Tatay Ruben, tulad ng dati, ay di natitinag. Hindi ka pwedeng lumiban, anak. May exam kayo ngayon. Ngunit nang makarating sila sa kalahati ng daan, mas lumakas ang ulan. Bumababa ang agos ng tubig mula sa bundok. Nagsisimulang lumubog ang kanilang mga paa sa putik. Tay, ang lakas na po, sabi ni Liam habang nanginginig sa ginaw. Ngunit inilagay ni tatay ang malaking jacket niya sa ibabaw ng anak. Basa na po kayo, sabi ni Liam. Ayos lang. Ang importante, hindi ka giginawin. Habang lumalakad sila, hinawakan ni tatay ang balikat ni Liam at nagkukwento para hindi matakot ang bata. Alam mo ba, sabi ni tatay habang umuulan, kapag naglakad ka habang umuulan, mas nagiging matibay ang tuhod mo. Kaya ka nagiging mas malakas. Totoo po ba yun, tay? Hindi ko sigurado. Natatawang sabi ni tatay. Pero gumagana naman pang aliw. At sabay silang natawa. Lumipas sa mga araw at buwan. Ang libu-libong hakbang ay nagiging bahagi na ng kanilang araw-araw. May mga gabing pagod na pagod si Tatay Ruben sa pagtatrabaho at paglalakad. Ngunit hindi niya ito ipinapakita. Hanggang isang gabi, habang inaayos niya ang lubag ni Liam, napansin ng bata ang kunot sa noo ng ama. Tay, pagod na po ba kayo? Hindi sagot ni tatay sabay ngiti. Ngunit nakita ni Liam ang bahagyang panghihina ng hakbang ng ama. At sa unang pagkakataon, nakita niya rin ang pagbabago. Napudpud na ang tsinelas ni tatay. Halos kalahati na ang nawawala sa isang gilid. Tay, bakit hindi po kayo bumibili ng bago? Ngumiti lang si tatay. Kaya pa naman, sayang ang pera. Anak, pangarap mo ang inuuna ko, sambit ni tatay. Hindi sumagot si Liam. Ngunit ng gabing yun, nagdasal siya sa tabi ng kanyang kama. Panginoon, bigyan niyo po si tatay ng bagong tsinelas. Ayoko pong masaktan ng paa niya. Kinabukasan, sa paaralan ay may dumating na bagong programa. Isang donation drive mula sa isang organisasyon. Nagbigay sila ng mga school supplies, bigas, at sapatos para sa mga bata. Nang malamang may sobra pang sapatos, nilapitan ni Liam ang isang volunteer. Kuya, pwede po bang humingi ng isa para po kay tatay? Mahina ang boses niya ngunit malakas ang loob. Para ba yan sa tatay mong naglalakad araw-araw kasama ka? Tanong ng volunteer na tila kilala si Tatay Ruben. Opo kuya. Kinausap ng volunteer ang iba pang staff
At maya-maya ay may iniabot siyang isang kahon para kay tatay. Umuwi si Liam ng masaya. Pagdating sa bahay, dali-dali niyang binuksan ang kahon at inilabas ang sapatos. "Tay, para po sa inyo." Nagulat si Tatay Ruben. "Anak, para saan to?" "Para hindi na po masaktan ang paa niyo." Sa unang pagkakataon, hindi agad nakapagsalita si Tatay Ruben. Nang tumingin siya sa anak, nakita ni Liam ang basang mata ng ama. Hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa tuwa. "Salamat anak," bulong ni tatay habang niyayakap ang bata. Lumipas sa mga taon, tumangkad si Liam at naging mas matalino. Hindi na siya hinahatid araw-araw ni tatay dahil nagkakaedad na rin ang ama. Ngunit hindi na niya kailangan. Ang lakas at tapang na itinuro ng kanyang ama ay sapat na upang kayanin niya ang paglalakad ng mag-isa. Ngunit isang araw, noong araw ng graduation ni Liam sa elementarya, sinurpresa siya ng pinakamahalagang tao sa buhay niya. Paglabas niya sa eskwela, nakita niya ang isang pamilyar na hakbang, yung mabagal ngunit matatag, at may bahagyang pagyuko ng balikat. Si Tatay Ruben. "Tay!" sigaw ni Liam. "Anak, hindi ko palalagpasin ang araw nito." Napangiting wika ni tatay. Niyakap ni Liam ang ama, mahigpit, mas matagal kaysa dati. "Ako na po ang maglalakad paakyat, tay," bulong ng bata. Ngumiti si Tatay Ruben. "At ako naman ang manonood habang tinutupad mo ang mga pangarap mo." Sa araw na yun, napagtanto ni Liam na ang libu-libong hakbang na nilakad ng kanyang ama ay hindi tungkol sa pagod, hindi tungkol sa distansya, at hindi tungkol sa sakripisyo lamang. Ito ay tungkol sa pag-ibig. Pag-ibig na kayang maglakad ng kahit gaano kalayo. Pag-ibig na hindi nagpapahinga. At sa bawat hakbang na gagawin niya sa hinaharap, palagi niyang baon ang alaala ng isang tatay na naglakad ng libu-libong hakbang para lamang makita siyang makarating sa dulo at magsimula ng panibagong landas. Maraming salamat sa pakikinig sa Kwento't Pahinga. Sana ay nakatulong ang munting kwento para bigyan ka ng kapayapaan at magandang pahinga. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan ako muli sa susunod na kwento. Hanggang sa muli, magandang gabi at mahimbing na pagtulog.